So what's up? Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamanok. Nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. So medyo marami-raming mga katanungan to and hopefully masagot natin ng maayos. Sa mga nagtitiwala, sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat mga kamanok. At simulan na po natin ang ating mga katanungan na sasagutin. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung meron po kayong mga katanungan sa inyong mga sarili at gusto nyong maliwanagan, subukan nating sagutin yan. Lagay nyo lang po yan sa comment section. Wala naman po yung bayad, wala po akong hinihinging bayad. Basta, ang hiling ko lang, mag-subscribe po kayo if ever na nakakatulong po yung mga videos na ginagawa ko sa inyo. Okay? So, wag natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang mga katanungan ninyo dito. Okay? So, ito galing kay L. John Sornido. So, Idol, tanong lang po, ano po ang kayang ibigay ng Proxygen sa benepisyo ng manok? Sana mapansin mo. Okay, Eljon, ito makinig ka. Ito po yung kayang ibigay ng Proxygen. Gawa po ito ni LDI. So, kaya po niyang magbigay ng magandang oxygenation sa inyong mga alaga. Kamamay, kamanok, ano yung oxygenation? Ano yung magandang oxygenation? Yan po yung magandang pasok at labas ng hangin, lalo na sa mga manok na hinihingal palagi. Yung akala mo laging stress na stress. Hindi naman mainit, pero hinihingal. May mga manok na ganyan. Okay, nasa lilom naman, pero hinihingal pa rin. At ganon. Sabihin, ano po sila, naiinitan. Hindi po sila komportable sa kanilang pakiramdam. It's either po pwedeng dahil sa mga binigay niyo pong mga suplemento. So, pagka may binigay po kayong mga suplemento, mga injectable supplements, mainit po sa katawan yon. Kaya ang tendency ng manok, kahit malamig naman yung lugar, hinihingal sila. Hindi maganda yung oxygenation ng pasok at labas ng hangin sa manok. Kaya hinihingal talaga, humahagok po sila. So makakatulong po si Proxygen para maging maayos yung sirkulasyon ng blood ng dugo ng manok. So kakalma po yung manok. Makikita mo unti-unti pong mawawala yung paghingal hanggang sa maging maayos na po yung kanyang tuka. Kalmado po siya, healthy na po ulit. So yan po yung isa lamang pang benepisyo ni Proxygen sa inyong mga alaga. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo kanina, magandang sirkulasyon ng dugo. So kung namumutla yung mga manok ninyo, pwede po kayo magbigay ng Proxygen. Kung medyo kita nyo, nalulungkot, pumipikit-pikit, may anemia, o anemic yung manok, si Proxygen makakatulong po ito. Ano pa? So, Sapola Buster. Pag sinabing Sapola Buster, ito po naman yung pangtunaw ng taba ng ating mga manok. So, pwede rin po ito sa inahin. Kung kayo may problema sa breeding, ayaw mangitlog, sabi mo, maayos naman yung katawan, yung pala sobrang taba, pwede ka magbigay ng Proxygen. Anti-stress din po ito mga kamanok, ha? Anti-stress. Kaya po talagang napakaganda. So, pagdating naman sa mga pasyalan, hindi ko po pwedeng sabihin, pero marami pa rin ang po pwedeng ma-benefits ng manok ninyo dito. Okay, kaya napakaganda po ni Proxygen. Kung ako sa inyo, subukan nyo po ito, itry nyo po ito sa inyong mga alaga. Kung kayo man sa mga pupuntahan sa breeding, napakalaki ng tulong ni Proxygen. So, Aljon nga ba? Eljon, sana nakatulong po yung simpleng kasagutan ko sa inyong katanungan. So, next. Good PM, galing kay Maxi PH. Good PM, ano po ang gamot sa 3 months old na sisiw na parang merong katarata sa mata? So, reject na po ito mga kamanok. Pag yung medyo namuti na po yung mata, reject na po ito. Possible, minsan, inborn po ito or minsan, nagkakasakit, hindi natin napapansin. Nagkakasipon, hindi natin napapansin. Minsan nga po, yung eyeballs medyo lumalabas pa na ganyan. So, reject po ito. Kung ako sa inyo, out na po natin kasi sayang lang sa oras, sa panahon. Kung maaari, ingatan na lang po natin yung susunod nating aalagaan. Okay? So next, galing kay Daddy Lou. Boss, paano gamutin ang Marex na sakit ng manok? Actually, ang daming nagsasabi na wala na daw pong solusyon kapag Marex ang tumama sa inyong mga alaga. Pero dati nagkaroon po ako nung ganyan. Kasi mapapansin nyo naman, yung isang manok na may Marex, nasa cordings man yan, nasa cages man yan, hindi po agad sila makatayo. Parang sila ay nalulumpo. Parang ganun po ang nangyayari sa Marex. Malakas naman sila, kumakain sila, walang problema. Wala silang sipon, wala silang anumang sakit. Basta hindi lang talaga sila tumayo kagad eh. Para silang nalulumpo. Ano bang gamot dito? So, ito mga kamanok sinubukan ko lang naman to at naging matagumpay naman yung ibinigay ko sa kanila. Dati kasi yung isa kong brood hen,
Nakakapanghinayang kasi kapag ka talagang pinanghinaan ka ng loob, sinukuan mo kaagad, wala lalong mangyayari. So yung brood hen ko dati na black, nakita ko, bakit ganun? Malakas naman siya, kumakain siya eh, nakaupo. Kumakain siya, nakaupo. Tapos ngayon, ubos na yung pagkain, ayaw pang tumayo. Sabi ko, naku, parang may marks yata. Pero walang problema sa sa appetite, walang problema. Walang problema sa pagtutunaw, walang problema. Talagang hindi lang siya makatayo. Anong ibinigay ko? Mga kamanok, nagbigay po ako sa kanila ng herb bolts. Herb bolts at saka saging na saba. So si saging na saba, mataas po ito sa potassium na siyang makakatulong sa buto ng ating mga alaga para makarecover ulit. At the same time, si herb bolts, hindi ko alam kung anong meron dito kay herb bolts na to eh. Talagang nakaano lang talaga ako dito, may nakatabi lang talaga ako dito na in case nga po sa Limberneck, sa Marex, binibigay ko talaga to mga kamanok. So herb bolts. Okay? So try ko pong ilagay dito kung meron tayong makukuha ng herb bolts, pero yun pong aking ibinigay sa kanila at kinabukasan, okay na po ulit yung manok. Kinabukasan kita ko, okay, dahil nga sa naka-range yung manok, binigyan ko lang siya ng saging, tapos pinatakan ko lang ng 7 patak ng herballs, pinabayaan ko na lang, nilagay ko dun sa tabihan. Kinabukasan, kita ko eh, nag-uuli na naman eh, masigla na uli eh. Naglilipad na, nagtatalon, nagtatakbo na, hanggang sa nakita ko, aba, okay pala yun effective pala yun 2 beses yun mga kamanok. Yung isa naman, limberneck. Sinabing limberneck, nagtutwist po yung leeg dahil ganun nga po yung tendency ng sakit na yon. Pag siya ay nakakakain dyan ng mga decay na palaka o kung ano pa man, para siyang para siyang na-poisonous o na-poison, na-poison o na-food poison pagka ganun, nagkaka-limberneck. So makikita niyo, nagtutwist yung leeg. Ngayon, sabi ko, naku sayang, Maclean hatch pa naman to. Baby stag yun, parang mga nasa 5 months old. Sayang, ang gandang manok. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Pagising ko nung umaga, ganun na eh. Pagising ko nung umaga, nagkaganon. Sabi ko, anong nangyari dito? Pero ano siya, okay pa, gising pa siya. So sabi ko, sige, subukan ko ulit. Binigyan ko siya ng Yakult. Nilagyan ko ng konting asin, yung Yakult. Tapos, nung maisup ako na ganon, may painom sa kanya, nung hapon, nung bago ako matulog, pinatakan ko ulit ng Herbolts. 7 drops. Kinabukasan, mga kamanok, nagulat ako. Hawak ko na yung pala nun. Sabi ko, maghuhukay na ako ng lupa. Paggising ko nung umaga, nahingi na ng pagkain. Nakatayo na. Tapos ang sigla niya. Sabi ko, ayos talaga tong herballs na to Sabi ko, ayos talaga to. Hanggang sa bumili agad ako, nagtabi agad ako dito ng 5 bote na ganyan. Kalalaki lang, maliit lang yon. Dropper lang naman yun eh. Sabi ko, ayos to Hanggang sa ngayon, ayun, okay. Hanggang sa ngayon, yung manok, ayun, masigla, nakapag-anak pa. Yung makikita nyo mga blocks dito, anak nung inahin na yon na nagkaroon ng Marex. Kaya kung ako sa inyo, pagdating sa Marex, saging at herballs po ang aking ibinigay sa kanila. Okay, so sana makatulong ito nasa na yon? Kay Daddy Lou. Ayan. So next question tayo. Okay, next question. Ayan, so galing kay sa Acres Reyes. Ayan, so sa umaga or hapon lang po ba magbibigay ng pagkain ng manok kapag naka 1 day 1 eat? Actually, isang beses lang po. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa tanghali, pwedeng sa hapon, pwedeng sa gabi, pwedeng sa madaling araw. Basta isang beses lang po and dapat consistent po ang pagbibigay niyo ng pagkain. Halimbawa, schedule niyo ay alas 12 ng tanghali. Dapat alas 12 ng tanghali. Hindi po pwedeng maging alas 5 ng hapon. Kung alas 3 ng hapon, dapat laging alas 3. Consistent po. Isang beses na nga lang kayo magbigay ng pagkain, dapat ayusin nyo na po sa tamang oras. Okay? So next tayo. Ito galing kay Anthony Anyunuevo. Yung ibang malalaking farm, 1 day 1 eat naman talaga ang pakain nila. Yes po mga kamanok. Talagang sa dami ng manok, libo-libo, 6,000 nasa cordings, pag may mabibigyan nyo ng pagkain ng 2 times per day. Kaya ang ginagawa rin ng ibang mga farms, naka 1 day 1 eat na rin po sila. Okay? So next question. Galing kay Danilo Titular. Ganda sir ng topic mo. Tanong ko lang po, ano pong edad ng manok ang pwedeng pakainin ng 1 day 1 eat? So we started giving 1 day 1 eat to our chicken, okay, simula ng 3 months old. Okay, kasabay nung pag-endorse natin sa kanila ng fermented Jackie Oats, so sinasanay na rin po natin silang mag 1 day 1 eat. So umpisa kung kayo man is galing sa 2 times per day, so 35 grams sa umaga at hapon.
So, magpapasting ka dyan kasi magpa-priming ka muna, tapos magbibigay ka sa pinakamababang dami ng pagkain, hanggat maaari, kasi pagka-priming, kinabukasan stress, baka hindi magtunaw. Balik ka sa 20 grams kinabukasan. 20 grams, tapos endorse ka ng 1 day 1 8, gawin mong 25, endorse ng 1 day 1 8, 30, endorse ulit ng 1 day 1 8, 40, 50, hanggang sa makuha mo yung 60 grams. Ganun po yun. Okay? So, yun lang muna sa ngayon, mga kamanok, ang ilang mga katanungan na ating sasagutin, and hopefully, makatulong at naliwanagan po kayo sa mga katanungan na sinagot natin ngayon. Muli, see you for our next vlog, mga kamanok. PJ Vergara, mahal ko po kayo. Paalam.